Okay, unahin ko muna itong good news dahil pinawalan na nga ng bandidong Abu Sayyaf doon sa may Mindanao itong kinidnap nung 2 linggo na nakakalipas, isang midwife, yung akala ng mga otoridad dati ay isang nurse, ay pinakawalan na nga. Pero sa ngayon hindi pa kumpirmado kung may binigay na ransom, pero pinag-iingat pa rin ang mga mamamayan doon sa may kanilang lugar sa may barangay Limbug sa may Panglima Estino. Okay? So itong nurse na ito naglalakad lang pauwi noon or papunta ng trabaho. Dinakip siya. After 2 weeks pinakawalan na. Pero ganun pa man, ang mga otoridad nakakalat pa rin doon para maiwasan yung mga ganitong insidente. Pero good news to dahil at least walang nangyaring masama doon sa may naging biktima at nakauwi na ngayon sa kanyang pamilya. Alright, syempre tuloy-tuloy pa rin po ang good news naming ibabalita ngayong umaga. Isa na dyan itong Department of Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Siya po ay nakipag-meet kay Pope Francis sa Vatican last September 1 to 3 para po for the preparations of the Pope's visit here in the Philippines this coming January 2015. So dito po pinag-usapan kung ano-ano po yung mga preparations na pwede po nilang gawin. And also, the DFA said the meeting occurred during a general audience. It also added that Secretary Del Rosario was at the Vatican, again from September 1 to 3 to meet with the Vatican Foreign Minister Archbishop Dominic Memberti as part of the preparations of the Pope's visit here in the Philippines. They also sought to further enhance relations between the Catholic Church and the Philippine government. Si Pope Francis po ay bibisita sa ating bansa from January 15 to 19. So we are all very excited about this kasi ang last visit ng ni Pope John Paul II was 1994. 95. So napakatagal na. World Youth Day. So ngayon lahat tayo excited at si Pope Francis rin po ay inaasahang bumisita sa mga itong ang mga na-hit ng Typhoon Yolanda. So ito po, we are all very excited and looking forward sa pagbisita po ni Pope Francis. At kung titingnan po natin sa DFA website, nakapost na po doon yung pictures ni Secretary Del Rosario with the Pope Francis na nagshashake hands. So pwede natin i-check yan sa DFA website. January 2015. Okay, abangan natin yan. Okay, isa pang good news. Ito naman good news sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa Mindanao. Tungkol po ito sa Bangsamoro dahil posibleng maipasa nga ng Kongreso itong draft ng Bangsamoro Basic Law dahil nga nabuo yung constant communication sa pagitan ng government panel gayon na rin yung Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kung matatandaan natin for the past months, lagi natin pinag-uusapan itong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o itong CAB. Basically, ito yung output matapos ang lagpas na isang dekada ng on and off negotiations ng gobyerno at ng MILF. Ang paglikha ng Bangsamoro ay ito nga yung papalit sa ARMM na kasalukuyang rehiyon natin sa Mindanao. Ang nilalaman kasi ng CAB itong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay nakapaloob dito sa draft ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Kahapon, isinumite ito personal ni Pangulong Aquino sa liderato ng Kongreso, kaila Senate President Franklin Drilon, gayon na rin kay House Speaker Feliciano Belmonte Jr. At hindi na nga raw ang mga usapan kasi ngayon na kailangan pa raw ng constitutional amendments. Pero sinasabi naman ng ibang mga grupo na hindi na raw ito kailangan. Ang nakalagay kasi sa 1987 Constitution na kailangan ng autonomous region sa Muslim Mindanao pero not necessarily na kailangan ARMM ang nakasaad. So okay lang kahit na Bangsamoro yung pangalan kasi hindi naman siya specifically nakalagay na dapat ARMM. So at least doon malinaw na agad na hindi kailangan ng constitutional amendments. Kasi kung magkakaroon pa ng ganitong proseso, hahaba yung proseso masyado. So at least good news to na pwedeng maipasa na agad. Tapos, winelcome naman ng AFP itong pagpasa ng draft BBL sa Kongreso kasi nga after ng 40 years ng pakikipaglaban ng Pilipino kontra Pilipino, sa wakas ay makapagbigay ng lasting peace itong basic Bangsamoro Law dyan sa Mindanao. So good news to sa lahat ng mga kababayan natin. Alam mo, Jules, bukod sa naibigay niya kahapon ng Pangulo, medyo naantala yan as expected. So, dahil sa masusing pag-aaral ng legal team ng Malacanang, talagang pinag-aralan muna ng maigi para mapabilis yung proseso pag ipinasa na sa Kongreso. Ngayon, tinanong si Senate President Franklin Drilon kahapon kung kaya ba to this year, kung kayang pilitin. Ang sabi ni Senate President, medyo mahirap talaga. So sa first quarter. Ngayon, itong pakiusap lang naman ng Pangulo kahapon na
gawin ito, ipasa ito as soon as possible. Kumbaga priority bill siya Right. dapat. Mhm. Yan. So Ayun. sana yung responsibility ngayon nasa Kongreso na. So sila nang bahala dito at sana may pasa na nga agad itong Bangsamoro. Yes, talaga napakagandang balita na ito dahil alam naman natin na ito talaga yung isa sa mga highlight of the year itong Bangsamoro. And sabi nga ni Pangulo na sana daw talaga masumiti ito o matapos itong Bangsamoro ito before pa matapos ang kanyang termino. Pero ito naman, usapang weather naman, mga boss, napansin nyo ba kahapon na maulan? Well, mga boss, magbaon po kayo ng inyong mga payong today at jacket dahil patuloy pa rin po ang pag-ulan sa Metro Manila. Yan po ang sinabi ng Pag-asa. Sabi po nila, ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa will experience cloudy skies with light to moderate rain showers and thunderstorm. At yung rest of the country daw po will be partly cloudy. Actually, ito na talaga yung panahon ng tag-ulan. Kung Kaya, matatandaan nyo kahapon, no, nakita natin doon sa screen, Yes. 7 a.m., 7:24 a.m., pero Dilim, parang ang dilim, Oo, di ba? dilim. Sobrang Tama. dilim. Kami ang nga ni lakas ng Jota bagsak Messis na ulan. kahapon nabasa ng ulan, kaya ngayon medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. ayan, oo. So, yun naman sana magbaon lang tayo ng payong, jacket at pasensya, mga boss. Vitamin C, Alright. vitamin Oo, C. complete vitamins Oo, para hindi tama. tayo magkasakit dahil yung weather pa iba-iba. Okay, Siyempre, bukod dyan, pag-usapan naman natin itong more police deployment sa Metro Manila, no, para mapababa nga yung krimen. Okay, mga boss, sa ibang mga news network or mga news program, kung napapabalita yung mga maraming krimen, ang totoo po nito sa mga data, sa presinto, yung mga nakablatter dyan, kung saan pinagbabasehan talaga kung tumataas ang crime rate, ay mababa. Medyo talagang maingay lang dahil nga sensational at saka minsan katulad nito yung huli, yung kidnapping, Yes. involved mga police. Pero sa sunod-sunod totoo lang, kasi no? pero sa data, sa mga prison station, mababa siya. Ngayon, ano bang nakatulong dito? Ito yung pinagmamalaki rin nila DILG Secretary Mar Rojas na nagkaroon kasi ng more police deployment, nagkaroon ng checkpoints, choke points, at saka mga mobile at food patrol. So mga nakakalat yan. At plano pa nilang magdagdag. Tsaka humihingi rin si PNP spokesperson na Theodore Sindak ng tulong sa mga netizens, ano? Katulad ngayon nangyari dyan sa may EDSA Oo, na kidnapping. isang netizen na nag-upload. So makakatulong ito, ini-encourage ito at i-upload dito para maimbestigahan din ng mga pulis. Not only that, lagi ko sinasabi dito sa Good Morning Boss, naging reachable and accessible din yung ating mga kapulisan through social media and their hotlines na madaling tawagan at anytime kung may makita tayong mga hindi ka nais-nais na situation or cases, pwede silang tumawag doon anytime. And kasi nga, tama ka dyan, Audrey, nagsunod-sunod kasi ngayon na mga involved ng mga pulis. So akala rin ng mga tao na yung crime rate talagang pataas ng pataas. Pero alam nyo, sana rin na bago matapos yung termino ng Pangulong Aquino, ma-achieve natin yung police to population ratio. Kasi sa ngayon, sa isang police, 645 na ang kailangan niyang bantayan na kung pagbabasihan yung population ratio, na dapat ang target ay 1:500. So, encourage natin yung mga kababayan natin kung gusto mag-apply kayo bilang police. Hindi lang yun, dapat wag din natin iasa lahat sa pamahalaan, sa kapulisan. We should also do our own part. Syempre makipag-participate tayo in full cooperation kung ano yung magagawa natin bilang ordinaryong mamayan. Tulad na lang nung ginawa ng isang netizen na nag-upload, at least, natugunan ng kapulisan. So it's a dual responsibility. Dapat lahat may ginagawang aksyon dito. Okay, so mula sa